sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya. Hari siya ng mga apa. Alleluia, Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, ang paghahari ng Diyos ay maitutulad sa isang naghahasik ng binhi sa kanyang bukid. Pagkatapos niyon, magpapatuloy siya sa kanyang pang-araw-araw na gawain. Tutubo at lalago ang binhi nang hindi niya nalalaman kung paano. Ang lupa ay siyang nagpapasibol at nagpapabunga sa mga pananim. Usbong muna, saka uhay na. Pagkatapos ay mahihitik sa mga butil. Pagkahinog ng mga butil, agad itong ipagagapas sapagkat dapat nang anihin. Sa ano natin maihahambing ang paghahari ng Diyos? Sabi pa ni Jesus, anong talinhaga ang gagamitin natin upang ilarawan ito? Tulad ito ng butil ng mustasa, na siyang pinakamaliit sa lahat ng binhi. Kapag natanim na at lumago, ito'y nagiging pinakamalaki sa lahat ng puno ng gulay. Nagkakasanga ito ng malalabay. Ano pat ang mga ibon ay nakakapamugad sa mga sanga nito. Ang salita ay ipinangaral ni Jesus sa kanila sa pamamagitan ng maraming talinhagang tulad nito, ayon sa makakaya ng kanilang pangunawa. Hindi siya nangaral sa kanila nang hindi gumagamit ng talinhaga, ngunit ipinaliwanag niya ng sarilinan sa kanyang mga alagad ang lahat ng bagay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo ang lahat at makinig sa homilya. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan na nagsisimba via online at sa lahat ng nasa abroad. Magandang araw po sa inyong lahat. Noong Miyerkules, review tayo. Noong Miyerkules, sinimulan ni Jesus ang magbigay ng talinhaga sa kanyang mga alagad at sa mga tao. Naalala niyo pa? Anong talinhaga ang ibinigay ni Jesus noong Miyerkules? Anong lupa? Talinhaga. Buuin nyo naman ito mga to. Talinhaga ng lupa. Buuin nyo yung salita. Ulit. Yan, pasensya na kayo. Teacher ako ngayon, ha? Talinhaga ng lupa. Present ka doon, ha? Kaya kayo, tinitingnan ko kayo, ha? Kahapon, anong talinhaga naman ang ibinahagi ni Jesus? Yan. Walang imek. Talinhaga ng ilaw. Tandaan, ha? Bukas magre-review ako ulit, ha? Talinhaga ng ilaw. Yung talinhaga ng lupa, tumutukoy sa iba't ibang klase ng tao. Okay? Yung talinhaga ng ilaw, kahapon, tumutukoy sa klase ng buhay ng tao.
Maliwanag? Ang ganda, no? Klase ng tao, klase ng buhay ng tao. Ngayon naman, isa na namang talinhaga ang ibinahagi ni Jesus. Well, actually, 2 talinhaga ito. Pero, isa lang na imahe. Talinhaga ito ng binhi. Sabihin nyo nga. O, yan ha. 2 talinhaga. Parehas. Talinhaga ng binhi. Pero, magkaiba ng paliwanag. Sa unang talinhaga, sinasabi sa atin na para tumubo ang isang binhi, kailangan itong iniahasik. Ano ba inihagis? Ang lalim kasi, di ba? Yung gano'n, di ba? Hinahagis o tinatanim. Tama naman, di ba? Kahit ang dami mong binhi, kapag hindi mo tinanim sa lupa, may tutubo? Wala. Kahit may trabaho ka, hindi ka susweldo kung hindi ka papasok, di ba? Maliwanag ba yon? May marami sa atin, no? Gusto lang sumweldo. Ayaw pumasok. Pag pinapapasok, mangangatwiran, oh, may sakit ako. Oh. Pero pag sweldo, sweldo na. Oh. Gusto, kumubra. Ay, hindi pwedeng ganon. Parang binhi, kailangan mo ihasik. Walang binhi ang tumubo nang hindi itinanim. Kailangan itong ilagay sa lupa. Para tayo ay pagharian ng Diyos, kailangan meron tayong itanim. Maliwanag? Walang tutubo at hindi tayo mamumunga kung hindi tayo magtatanim. Ganon sa pananampalataya. Paano ka paghaharian ng Diyos kung hindi ka nagsisimba? Hello? Kung hindi ka nagdarasal. Di ba? Ito yung mga maliliit na binhi na ginagawa natin para tayo'y pagharian ng Diyos. Para lumalim ang ating pananampalataya. Walang iniwan yan sa pag-iipon. Sino po may ipon dito? Taas nga ang kamay. Hindi ako mangungutang. Wala. Di ba parang pag-iipon, para merong madukot, anong kailangan? Meron kang isinuksok. Tama ba yon? O hindi kayo nakaka-relate? No? Kasi walang ipon. No? Yung iba sa atin gusto dukot lang ng dukot. Walang mangyayari. Ganun yun eh. Para pag-iipon, kailangan meron kang isuksok. Ganun din sa edukasyon. Ay, wala tayong mga sakristan di ba? Ako gusto kong pangaralan ng mga bata. Parang edukasyon, para makapagtapos, kailangan mag-aral. At paanong pag-aaral? Araw-araw na pagtatanim. Araw-araw papasok sa eskwela. Yung teacher, araw-araw tuturuan. Ikaw naman tinuturuan, araw-araw mong i-absorb. Araw-araw magbabasa. Araw-araw magsusulat. Yung mga maliliit na ganyan, ginagawa para balang araw, merong tumubo. Tumubo pa lang. Wala pang bunga. Ang tagal, no? Ganyan ang trabaho ng magsasaka. Kaya ang galing ni Jesus ginamit niya yung imahe ng binhi dahil ang mga tao noon, ito ang hanap buhay. Madaling makarelate. Tayo, hindi naman tayo magsasaka. Kaya siguro yung iba, ang hirap makaintindi. Pero madali naman, di ba? Ang binhi, para tumubo, kailangan itanim. Simple. Para malaman mo kung ikaw ay may bunga, ang unang tanong, meron ka bang tinanim? Samantala, sa ikalawang talinhaga, sinasabi sa atin ni Jesus na ang paghahari ng Diyos ay nagsisimula sa maliit. Di ba ganun ang binhi? Maliit muna. Bago yan maging isang puno o bago yan maging isang halaman, nagsisimula sa maliit. Parang paghahari
ng Diyos. Nagsisimula sa maliit hanggang papalaki. Kaya nga ginamit ni Jesus ang imahe ng buto ng mustasa. Nakakita na ba kayo ng buto ng mustasa? Hindi ito yung mustasa ng nilalagay natin sa sinigang ha. Iba yung mustasa nila sa sa Holy Land, no? Puno. Gaano kalaking puno? Sing laki ng puno ng mangga. Gaano kaliit yung buto ng mustasa? Nakakita na ba kayo ng linga? Hatiin mo pa. Yung ganyang kaliit, hatiin mo, ganyan kaliit ang buto ng mustasa. Nasabi ni Jesus, pag tinanim, pwedeng maging malaking puno. Pinakamalaking puno ng gulay na may malalabay na sanga. Ganyan din ang paghahari ng Diyos. Nagsisimula sa maliit, may proseso. Kaya dapat hindi minamadali. Dahil anumang binhing minadali, nauuwi sa pilit. Parang bunga. Pag hindi pa hinog, huwag mong pipitasin. Pag hindi pa usbong, huwag mong pipiliting lumaki. Hayaan mo. Meron niyang proseso. May tamang panahon. May pag-aalaga. May pagtatanim na kailangan gawin. Kaya nga, ang pag-aaral nagsisimula saan? Sa mababa, di ba? Mababang paaralan. O hindi pa nga daycare. Di ba ganon? O hindi pwedeng grade 1 agad. Yung mga nanay dito gusto grade 1 agad. Hindi pa marunong magbasa. Gusto grade 1. Hindi pa alam ang kulay. Gusto grade 1. Hindi pwede. Hindi ka pwede magmadali. Simulan mo sa mababa. Simulan mo sa maliit. Parang tayo. No? Ang tao nagsisimula saan? Sa pagiging sanggol. No? At magiging bata. Hanggang sa magdalaga at magbinata. Patungo sa pagtanda. No? Pero ang tao baliktad. Pag bata ka, gusto mo nang tumanda. Yung matanda, gusto bata, tingnan mo na. Ang gulo-gulo ng tao, sinisira ang proseso. Kaya nga, pag may nagbibinyag ako dito at nakita ko ang magulang, mga dalaga, mga teenager, napapakamot ako ng ulo Bata ka pa. No? Gusto mo nang tumanda. Yan. Ayaw mo kasing makinig. No, ayaw makinig sa proseso. Ano ba yung proseso? Di ba dapat nag-aaral ka? Ay kaso gagawin mo sa gabi, tambay, lakad ng lakad. Sige. Ngayon, buntis. Di ba rin mo yun? Bata ka pa Pero kailangan mo nang maging ina. Kaya sira ang buhay. Hirap ang buhay. Tapos, sisisihin ang Diyos. Ayun na. Ganon din sa pag-aaral. Sino-shortcut. Ayaw mag-aral. Pagdating ng exam, shortcutin. Anong gagawin? Mangungopya na lang. Hindi pwede. Kahit pumasa ka dyan, wala kang matututunan. Matatapos mo ang pag-aaral ng wala kang alam. Bakit? Sinira ang proseso. Ayaw magsimula sa maliit. Ayaw magsimula sa mababa. Ayaw magsimula sa kaunti. Gusto, madami agad. Yan ang nangyayari kapag ang tao nagmamadali. Gusto kumita, ayaw magsikap. Gustong lumago, ayaw magtrabaho. Gusto agad matapos, hindi nagsisimula. Kaya nga ang ganda ng talinhagang pinapakita sa atin ni Jesus. Ang talinhaga ng binhi. Kailangan itanim at nagsisimula sa maliit. Alam nyo, ganyan sa pananampalataya natin. Nagsisimula tayo sa maliit. At kahit akong pare, may mga pagkakataon at may panahon na minsan hindi ko rin naiintindihan ng Diyos. Pero binabalik kong aking sarili. Meron ba akong tinanim? Konting tiyaga pa, Father Danichi. Konting pasensya pa, Father Danichi. Konting sipag pa, Father Danichi.
kaya baka hindi tumutubo. Kaya baka hindi ko naintindihan, dagdagan mo pa ng dasal. Dagdagan mo pa ng pananalig. Dagdagan mo pa ng tiwala. Kasi yung mga ganyan, yung pananampalataya, tiwala, pananalig, minsan nauubos at nawawala yan along the way. Kailan yon? Kapag nagkakaproblema, kapag merong takot, di ba? Kapag may takot ka, nauubos ang iyong tiwala. Kapag meron kang pangamba, alalahanin, parang umuonte ang iyong tiwala at pananampalataya. Kaya nga, ako dagdag ng dagdag, dasal, misa pa, konting reflect pa, yan ang pwede nating gawin. At para tayo pagharian ng Diyos, dagdagan, magtanim, magsimula sa maliit. Mga kapatid, para tong bunga na pinipilit mahinog, hindi mo pwedeng madaliin, hindi mo rin pwedeng dayain, dahil sa huli, hindi lalabas na maganda ang isang bunga. Amen? Amen.